Game preview tayo mga pare ko, ilang araw na lang bago mag-umpisa ang NBA Finals sa pagitan ng Indiana Pacers at OKC na top 1 seed ng Western Conference at na-maintain ng mga to ang magandang run nila mula sa regular hanggang dito sa finals. Samantalang ang Indiana Pacers lang naman nasa top 4 seed ng Eastern pero tinalo yung mga dominant teams mula dito sa Milwaukee Bucks, Cleveland na top 1 seed at itong New York Knicks. Hindi ito yung inaasahang series game na mangyayari and may posibilidad nga raw talaga na bumagsak ang net ratings ng NBA sa series na to sa finals ng OKC at Indiana. Sa Western kasi si SGA ang tinanghal na final MVP samantalang si Pascal Siakam naman ang final MVP nitong Eastern. And nagka-issue pa nga ngayon yan tungkol dito kay Tyrese Haliburton na dapat inaasahang makakakuha ng finals MVP. Hinalintulad ngayon yung series game na to ng Indiana at OKC sa David and Goliath mga pare ko dahil sa pagiging underdog nitong Pacers mula sa regular season run nila. Nag-umpisa yung record ng mga yan sa 10-15 at nagtapos sa 40-17 sa regular season at pagpasok ng playoffs mas naging matagumpay pa ngayon itong Pacers sa kamay nitong si Haliburton mula sa mga clutch performance ng mga to at di rin biro naman yung mga teams na nilaglag nitong OKC sa playoffs mula dito sa Denver Nuggets, Memphis Grizzlies at itong Minnesota Timberwolves at napanatili ng OKC yung pagiging dominante nila at top 1 seed ng Western mula sa record nilang 80-18 sa regular season. Dalawang beses rin nilang tinalo ang Indiana Pacers sa regular season and ang nakikita ng mga analyst kasi mas nagiging mataas naman ang winning percentage nitong Pacers pagsampa sa playoffs at semis lalo na sa mga clutch performance ng mga to. Pero ang OKC naman kasi isa sa mga best defensive team ngayon na natitira na lang sa Western Conference na mismong pwedeng maging advantage ng mga to pagdating sa pagiging elite defender nila sa lineup. At yung mga youngster na nakaugnay sa lineup nitong OKC na mismong nakikitang magbibigay nga raw ng matinding pahirap sa Indiana sa series nila na to. Ang nakikita kasi dito sa Pacers, nagmumula ang offensive run ng mga to mula dito kay Tyrese Haliburton na nag-a-average ng 18.8 points, 46% na shooting at 9.8 assists, 5.7 rebounds sa playoffs na to. Ang OKC naman nakikita na kayang pigilan itong si Haliburton sa pagiging best defender at stopper ng mga to sa mga guard mula nga dito kila Ja Morant, Jamal Murray at Anthony Edwards. Nagpinigilan nila sa playoffs na to at nilimitahan yung offensive depth ng mga to sa nangyaring playoff series nila at pwede nga raw na magawa rin yan mismo nitong OKC sa series nila dito sa finals kontra dito sa Pacers. Pwede kasi na mag-focus ang depensa ng OKC dito kay Haliburton. Lalo ito yung pinaka pinagmumulan nga raw ng offensive depth nitong Indiana lalo na pagdating sa mga clutch. Sila Lou Dort, Alex Caruso and Cason Wallace yung mga high defender ng OKC na nakikita pwedeng makapigil din dito kay Haliburton. Parang ang lumalabas kasi talaga ngayon pinaka main focus ng OKC nandito kay Haliburton kung paano nila mapipigilan to. Hindi nakakapagtaka yan dahil sa buong playoffs lang naman mas naging efficient ang shooting capability niyan. Kaya kung mapipigilan nila yan magiging problema na lang ngayon ng OKC sila Pascal Siakam, sila Nesmith at itong si Andrew Nembhard na mga core nitong Pacers. Sa buong postseason kasi ang Pacers nagtatala ng 40% mula sa 3-point range at sila ang number 1 team ngayon sa NBA pagdating sa 3-point range. Sa mga drive and kick play and mga clutch performance na mismong pinangunahan ni Haliburton at nila Nesmith na nagbibigay ng magandang way lalo sa mga open looks ng mga shooters dito sa Indiana Pacers. Samantalang ang depensa naman ng Thunder ay kilala sa mas mabilis na rotationing at pag-contest ng mga 3-point attempts na nagiging banta naman sa mga opponent team nila na maging contested shot ang mga attempts katulad nga na ginawa nila dito sa Grizzlies, Denver Nuggets sa Timberwolves. Talagang nadomina na itong OKC yung mga teams na yan sa playoffs pagdating sa mataas na defensive rotationing at napigilan nila yung mga star guard dyan na pwedeng maging problema rin mismo nitong Indiana ang naging problema ng mga teams na nakatapat nitong OKC.
Samantalang si Pascal Siakam naman kasi ang reigning MVP ngayon ay nag-average ng 21.1 points, 5.8 rebounds, 3.3 assists, 1.6 3-point attempts at 1.1 steals per game habang may efficient 46% mula sa 3-point range. Si Siakam kasi yung gumagalaw at umaatake na parang isang wingman sa lineup pero inaasahan din bilang power forward ng team na pwede namang gumawa ng mabigat na desisyon ang OKC na gumawa ng hakbang para magpalit ng mga defender players nila dito sa lineup mula kay Holmgren o Hartenstein o pwede nga raw sila Alex Caruso o Cason Wallace ang maging defender nitong si Siakam kung magiging wingman ang laro niyan sa series nila. Yan yung magiging problema ngayon ng OKC kung paano nila didepensahan itong si Pascal Siakam at kung sino mismo mga pare ko yung magiging main defender nitong si Siakam sa series game na to. At yung 5-out offense naman ng Indiana Pacers mula nga dito kay Siakam, Miles Turner, sila Nesmith at iba pa yung magiging malaking problema naman dyan sa OKC. Kung paano nila mapipigilan yung ganitong klaseng sistema na tumatakbo sa Indiana. Dahil yan din kasi mismo yung nagpapataas ng offensive ratings ng Pacers mula nang pumasok sila sa playoffs. Pagdating sa mabilis na rotationing nitong Pacers sa outside at yan mismo yung magiging isang problema nitong OKC. At malaki ang tsansa na gumawa nga raw ng malaking pagbabago sa defensive lineup itong OKC sa serye nila kontra dito sa Indiana.